Trident 2025. Sarap gamitin. Sa kagandahan ng ASMAX intercom, kahit mabilis, kakarinigan kayo dito. How much po kaya, Kuya Kenji, ang fuel consumption ng Trident 660? At ang konsumo natin, kilometer per liter. Grabe, tipid. So meron tayong ride ngayon sa Cavite. Ito gagamitin natin, itong Trident na 2025. Gagawa natin ng review, misis katingin. Kaso mahirap, kailangan labas muna natin itong Rebel. So ngayon na mahirap kung paano natin lalabas to. Yun. So yung kagandahan ng lightweight, madaling iusog. Alright, success. So ito gamit natin ngayon, ang ating Triumph Trident 2025. So paano mo malalaman kung 2025? Unang-una yung colorway niya. Ang mga labas ngayon, black, red, and yellow. Tapos meron siyang stripes dito. So dalawa lang, kasi pag tatlo magiging Adidas na yan. And then the rest the same naman sa previous na Trident. Okay na, kaya taas na yan, punong-puno, ayan. So kukuha na kasi natin siya ng average fuel consumption, kaya natin siya pinull tank. So ito, bagong-bago ang ating Trident 660 2025. At ang mga notable differences, may cruise control, tapos meron siyang sport mode. Dito yung sport mode, ayan. So right now, naka 0 na yung trip meter natin, trip 1. So ngayon, kukunin natin yung average fuel consumption ng latest Trident na 2025. Gagamit tayo ng full tank method. So pag uwi, full tank tayo ulit. Okay, syempre gamit natin ngayon ang ASMAX intercom. Yung pinaka top of the line, F1 Pro. Ganda. Masubukan natin sa long ride. Ito talaga long ride na to. Pero alam mo, natuwa talaga ako dito sa ASMAX. Kasi unang bukas mo pa lang, connected ka agad eh. Hindi mo na kailangan sabihin, i-connect eh. Sobrang bilis ng connection, no? Wala na kailangan pindutin eh. Oo, grabe. Samantalang, di ba, sa ibang intercom natin, grabe talaga yung paghihirap. So naka-stock pipe pa ang ating Trident, all stock pa to. On the way nga pala tayo ngayon sa General Trias Cavite sa Moto Exclusivo. Dahil ang SEC Moto Supply, meron silang booth doon. Tsaka maraming sale doon, mga riding gears. And para naman yung mga katingin natin na dadalaw doon, papasyal doon, ma-meet din natin. So may mini meet and greet kung sino lang magkakaroon ng chance na pumasyal doon. Kasi minsan, di ba, nakakatamad umalis ng bahay. Lalo pag Sunday, rest day, sarap mag-chill lang sa bahay. Ang kagandahan nga naman kay Triumph, sa mga di nakakaalam, pagbili mo, brand new pa lang, kahit wala pang papers yan, meron na siyang kasamang RFID, pero ano lang siya, auto sweep. So napakaganda nun ah. And then nakalimutan ko, may quick shifter nga pala to. Clutch ako ng clutch. So kagandahan ng ASMAX intercom, kahit mabilis, kakarinigan kayo dito. Nakalagay dun sa brochure, kahit na 180 kph kakarinigan pa rin kayo. So hindi na natin testingin yun syempre, pero basta nakalagay dun 180 is good, meaning kahit di ka na umabot dun, sigurado malinaw ang usapan. Actually kung papipiliin ako sa lahat ng mga naked bike, pero maganda rin yung stock exhaust, no? Hindi ka mape-pressure na pigayin kasi minsan nakakainis din yung mga ganun. Pag long ride, relax lang, hindi ka na-encourage na pumiga or bumomba. Yun nga lang, pag may sumigaw ng bomba, wala kang magagawa. Pero gusto kong palitan ng aftermarket pipe to, red exhaust. Yan, sana magkaroon tayo ng chance, dali natin kay red exhaust. Alam mo, na-excite ako i-ride to kasi isa to sa mga go-to ko pagka naked bike. Pag sinabi mong naked bike, isa to sa una kong magandang i-for keeps, magandang i-ride, long ride man yan, city riding man yan, sa lubak man yan. First time natin, no? Gamitin to. Itong Triumph na latest. Oo, latest. First time, no? Ang ganda ng quick shifter niya. So, it comes standard with 2025. Pero kung 24 and below, pwede ka pa rin mag-avail ng quick shifter. Parang halaga nun, nasa 26 yata. Maganda yung quick shifter, very precise. Hindi gaya ng isang nasubukan natin. Ay, gumana. Ayoko na sabihin ko ano yan. So, ito na, after 1 hour of riding, Mrs. Katingin, ano masasabi mo sa 2025 Trident 660? In terms of seat niya, maganda siya, komportable. Unlike sa ibang mga na-try natin na naked bike na same middleweight tulad nito, malambot siya. Yung lapad niya hindi mataba, hindi rin mapayat. So saktong-sakto siya sa puwet. And ano siya, parang sumusunod sa upo mo.
Kumbaga hindi siya lumalaban kasi kung i-compare ko yung seat sa Z9 Standard or Z9 SE, syempre alam naman natin na medyo wala masyadong foam yun, kaya yun pa lang medyo yun nandun yung disadvantage ng Z9. So ito talaga maka-compare mo, mararamdaman mo yung lambot ng upuan nito. In terms of sa CB naman, kung i-compare ko, mas malapad yung upuan ng CB compared dito. Pero yung nagamit atang parang gel type ba nagamit nitong Triumph, or parang ano siya malambot siya compared sa CB na upuan. Parang no? Parang memory foam, no? Oo, parang memory foam ganun. So sumasabay siya sa upuan mo. So maganda yung quality na seat na nilagay ng Triumph Trident 660. Actually feeling ko parang same lang naman siya dun sa previous na Triumph Trident 660 yan. In terms of ano naman, riding position, towards the rider, mas feel ko yung CB tsaka yung Trident. Halos same lang naman sila ng riding position. Yung hindi masyado mataas yung passenger. Hindi gaya sa Yes. C9 medyo parang sport bike no? Yung sobrang elevated ng passenger. Oo. Sa middleweight, more on sa Z9 talagang sporty look talaga siya kumbaga sporty feels sa passenger. Pero sa CB tsaka sa Trident hindi siya nagkakalayo, same lang naman yung rider position to passenger position, same lang yung feels niya. So mas relax kasi more on yung feeling mo pag nakaupo ka dito para kang nasa scooter. So mas relax yung feeling, hindi siya kahit na magmabilis ka ng onte or naka-spirited riding ka, hindi masyadong nakakatakot yung feeling kasi para lang siyang naka-scooter feels. So kung i-compare ko sa Z1, yun, mas siya. Ang pagkakaiba lang naman ng Z1 compare mo sa sa mga naked bikes na tulad nito, yung Z1 kasi mas manipis, mas maliit yung upuan. So mas mafe-feel mo na medyo sporty type siya. Pero hindi siya kasing aggressive riding position ng Z9 SE. How about the suspension? Suspension, maganda. Walang masabi, actually, isa to sa mga favorite. Sabi ko nga, isa to sa mga favorite ko na bike in terms of naked bike. Parang sa 2025, di ko sure pero parang mas maganda yung tune ng suspension ngayon. Compare mo sa 24 and older, para mas na-refine. Oo, tama. In terms of suspension, kung i-compare mo siya sa ibang naked bikes, swabe lang to. Unlike sa Z9 na nakikita kong medyo mas matagtag siya. For me, mas matagtag siya compare sa ibang In terms of CB, hindi naman nagkakalayo, pero mas feel ko lang na mas less tagtag to. Medyo mas matagtag pa rin ng CB compare dito. So when it comes to vibration naman? Vibration, syempre, ito talagang panalo. Actually, yung Z9 ata yung pinakapanalo compared sa lahat sila. Kasi ito, kahit pa paano, meron kang mafe-feel na onting vibration. Di ko alam, sa'yo ba? Ano masasabi mo? Tama, kasi 3-cylinder to So si Z9 yung pinaka-smooth kasi 4-cylinder. Pero ito, lamang to kay CB when it comes sa vibration kasi although 4-cylinder si CB, hindi ko alam Yun talaga ang characteristic niya Meron siyang certain RPM na doon talaga medyo malakas yung vibration. Ma-vibrate talaga. When it comes to power naman, maganda to. Itong Trident 660, ang ganda ng power niya, hindi ka nabibigla sa arangkada niya. Lang siya, suabe. Kumbaga kahit mabilis ka, may escalation. Hindi ka mabibigla sa kajot ba tawag doon? yun, smooth na yung kanya power delivery. So simula QC hanggang Gen 3, 1 bar pa lang nababawas. So kita nyo naman, ganun siya katipid. Pero hindi naman siya sobrang tipid. Siyempre, 3-cylinder yan Pero not bad. Dahan-dahan na lang tayo kasi malapit na yata. Ito na yata Mega World. Ayun, nga, laki ng ang laki ng karatula. Mega World, Maple Grove. Ayan, dami ng ayun na pa, ito na pala Along highway lang pala siya. So I think dito na yata yung parking sa McDo. Pero subukan natin pumunta sa malapit kasi yung ulan parating na Alam mo, pwede mag-park din sa malapit. Ayun meron doon mas malapit, di ba? Baka malayo pa kasi yung parking mahirap pa Yan. So yun, dito na tayo. Mega World, first time ko nakarating dito. Ganda pala, laki. Kaya lang, madilim na. Yan. Basta. So naabutan na kami ng ulan. Good luck to us. Sana hindi masyadong malakas yung hangin. Kinakabahan ako. Alright, let's go. Sige na, huwag mo na punasan yan. Okay lang yan. Siyempre kailangan hindi basa yung puwet natin. Madulas din sa puwet yan pag basa. Lord, keep us safe.
Jesus name we pray, amen. So ito malalaman natin pag basa yung kalsada kung tatalsikan ka ng tubig sa likod. So far, kamusta ang likod mo? Wala pa naman talsik? Wala pa naman. Problema dito, syempre, big bike, yung mga talsik ng putik, diretso sa sapatos. Kaya pag ganito, maganda yung naka-riding boots, naka-waterproof riding shoes. Kagaya Elevate. Kaso hindi natin gamit ngayon. Naka-running shoes lang tayo ngayon. Kaya good luck sa putik. Sabi ni Royce Renzo Galeos 9977, what I like about the 2025 Trident is sa lahat ng inad nila, walang inad sa SRP. So sulit na sulit talaga. Ayun, actually parang inag-adyata sila ng konti, around 5K. Pero yun nga, tama. Sobrang minimal lang dinagdag. Halos same sa SRP dati. Kaya sa dami ng features, panalo. Sulit na sulit talaga. Ano yung mga na-add? Quick shifter, auto blip, tsaka yung cruise control. Cruise control and riding mode. May riding modes na. Dati wala. Tapos yung riding mode niya, meron dati ano lang, road tsaka rain. Ngayon nagdagdagan siya ng sport mode. Sa throttle naman, throttle performance niya. Dahil nga nagkaroon na ng sport mode, mas gumanda yung response ngayon. Wala nang delay. Sabi naman ni Rael-M2L, mas matop speed naman yung CBR 650 pero si Trident magaan at poging-pogi na matipid pa sa gas consumption. Well, actually, tama naman, mas matop speed talaga ang 4-cylinder. Pero when it comes sa torque naman, sa low RPM na hatak, mas maganda yung 3-cylinder. Plus may character plus, mas magaan. Sabi ni Captain Doc 17, additional lang Sir Kenji, mas bigger aux fan niya kesa sa 2024 pababa na model. Hehe, Trident user here, ride safe always. Ayun, isang magandang input yon. Mas lumaki na pala ang aux fan ngayong 2025 is a good upgrade kasi syempre, although wala naman problema ito pagdating sa overheating sa traffic, pero syempre it's a welcome upgrade yung mas pina-improve pa nila yung cooling system. Kaya perfect sa lugar natin na mainit at laging traffic. Sabi naman ni Bryce Secun, mas loaded to kaysa sa CB650R, mas nimble kasi mas magaan, pero yung kasa parts ata mas available si Honda, mas madami. Kung Honda brand to, bestseller na talaga to. Haha. Ayun ang nakikita kong downside kay Triumph. Kasi syempre, hindi siya kasing laki ni Honda. Hindi kasing dami ng units na nabenta at pinarating ni Honda. Hindi gaya ni Honda na mayroong planta sa Pilipinas at napakaraming pinarating na spare parts. Pagdating nga talaga sa parts, kagaya nung nangailangan kami ng parang lamp dun sa rear fender, abutin daw ng mga 3 months, orderin pa from UK. So when it comes to spare parts, lalo yung mga rare parts na hindi laging in-order, medyo mag-aantay ka lang talaga, orderin pa. Yun lang yung pinakakita kong downside. Pero quality naman, matibay to, si Triumph. Sabi naman ni Jandy Boy, katingin, wala naman po bang vibration tulad ng nararamdaman sa CB650 RS? Ayun, ang gustong-gusto ko dito. Kasi si CB, pagdating mo ng mga 5,000, 6,000 RPM, palakas na palakas yung vibration niya. Yung basta sa gitna ng RPM range niya, kung saan yung sweet spot na nandun kapag nasa city riding, medyo maramdam mo siya. Unlike dito, ngayon cruising tayo around 4,000 RPM, wala akong nararamdamang vibration. Itaas natin ng mga 5,000. Ayan, may konting-konti lang. Sabi naman ni Chris Havinior 96, ano height mo sir? Trident 2025 kasi bala ko kunin maybe next month. Almost 5'5 tayo and kayang-kaya mo yan. Magaan lang siya, mababa ang seat height, kayang-kaya ng mga Pinoy and lady and short riders. Galing naman ni Japox Ja. Ano mas maganda boss? XSR 900 or Trident 660? Bali, syempre, para sa akin, si Trident 660 ang baby brother ni XSR 900. Kung kapos ka sa budget or gusto mo mas bang for the buck, dito ka na kay Trident. Pero kung may extra budget ka pa, syempre walang tatalo kay XSR 900 kasi 890cc versus 660cc layo, di ba? Tsaka yung iba talaga yung quality ni Yamaha. Tapos naka TFT display, lahat talaga nandun eh. Tapos naka Brembo na Brake Master, mas panalo. Galing naman kay Zion Flores 5799, ZX4RR, CB650R or Trident 660. Ito yung mga choices ko before ko
nakuha si Trident. Biggest factor sa decision ko, yung engine vibration plus seating position plus beginner friendly. Thank you again sa video, sir. Ride safe. Yun, congratulations. At masaya ka sa nakuha mo. Siyempre, based talaga, depende talaga kung saan mo sa gagamitin eh. Ayun, based sa sinabi ni sir, talagang nag-match sa kanyang paggagamitan at personality si Trident. Kaya kahit ako, ilang beses kong mapapaisip na i-4Keeps to. Kasi talagang panalo talaga siya eh. Sa akin katingin dati CB650R talaga inline 4 eh. Pero nang lumabas mga Trident, lalo na smooth ang shifting, grabe, kaka-in love. Another best seller tong nilabas ni Triumph. Talaga wala akong masabi. Parang pantapat talaga sa mga Japanese bikes tong ginawa niyo talo. Sabi naman ni Ayo, ganda talaga ng Trident kaso wala sa kasa dito sa Bicol. Green Hills pa kaya medyo alanganin din ako. Planning to get my first big bike this December and isa ang Trident sa tinitingnan ko. Ayun, may good news tayo doon kasi nakakapag-deliver ang Katingin Bikes. Balita ako, kahit sa Bicol. COD. So, message lang sa Katingin Bikes. Sabi naman ni Christopherson Coronation, Idol Ken, nahirapan ako mag-decide kung ZX4R versus Trident 660 for daily usage and weekend long ride with OBR. Ayun, no, medyo magkalapit nga yung price range na ng dalawa, no. Bali, magkaiba kasi ng category yung dalawa, isang sport bike at isang naked. Si naked all around dyan, pwede mong race track, pwede may long ride, komportable ang OBR. Pero si 4R naman, mas less yung power, syempre 400cc lang, less yung torque. O si Jor ba to? Jor nga. Galing na kilala tayo. Shoutout DK Motoshop. Nakilala tayo. May-ari ng DK Motoshop at Royal. Pero kung tatanungin kasi yun nga, depende sa iyo eh. Kung kailangan mo ng one bike fits all, ito na yun, Trident. Pero kung more on ano ka, bakbakan, tas yung backride mo, okay lang sa kanya din yung bakbakan, aggressive riding position, masarap i-race track kasi nga, sport bike syempre. Mas maganda yung, pag na-picturean ka sa sport bike, mas maganda yung forma mo dun. Depende pa lang talaga. Gusto ko ng 4R kasi meron pa akong ibang bikes na nagagamit. So yun yung advantage ng bakit ka mag-e-sport bike. Sabi naman ni Lalamog X6N, kamusta naman kaya sa OBR kapag long ride, sir? Okay sa akin. Approved. Hindi masakit sa puwet. Wala pa sumasakit sa'yo? Wala. Hindi nakahangalay yung legs. Wala kang masyadong nafe-feel na vibration sa foot peg. Hindi nakahangalay humawak o umakbay. Ano umakbay ba? Tawag dito, yumakap sa rider. So all goods. Galing naman kay Ibong Loft TV, KI8YD. Kamusta po ang traction control ng Trident 660? Actually, hindi ko pa nasubukan kasi magagamit mo lang siya pag nagkamali ka ng piga sa madulas na part ng kalsada. So hindi ko pa nasubukan yung traction control. Tsaka hindi ako aggressive magpatakbo simula pa kanina. Pero for sure magagamit yan. Napakalaking addition ng traction control kapag ikaw ay nadaan sa mga mabuhangin or madulas na kalsada. Sabi naman ni Halshon21, how much po kaya Kuya Kenji ang fuel consumption ng Trident 660? Ayun, so mamaya malalaman natin pag uwi natin. Papakarga tayo ulit ng gas para makuha natin yung average fuel consumption. Ngayon nag-chill ride at nag-long ride tayo. Sabi naman ni Beer High 04, boss, ano ba maganda sa dalawa pang beginner? 660 Trident or CB650R? Alin ang magaan at comfortable for long ride? Tsaka 5'3 lang height ko. Planning to buy next month. First time ko magka-big bike. Rebel talaga plano ko bilhin. Pero mas nagustuhan ko kasi yung tunog ng inline 3 or 4. Ayun, syempre 3-cylinder lang si Trident kaya mas magaan to at mas maiksi ang wheelbase, mas compact para sa akin. Ramdam mo talaga siya pag ginagamit mo or tinutulak mo sa garahe. Sabi naman niya 5'3 lang daw height niya. Anong tingin mo, kaya rin niya ba to? Sakto, mas mababa ng konti yung seat height nito. So kayang-kaya mo to. Pero kung overall, syempre CB naka TFT display, yung e-clutch napakaganda. Alam natin ang reliability ng Honda, walang tatalo sa quality, reliability, and durability ng Honda. Bukod sa maraming available na parts, napakaganda rin ng resale value. So yun yung lamang niya kay Trident. Tsaka on a certain RPM lang naman yung vibration, pero below that RPM range and above that RPM range, hindi na siya ma-vibrate. And when it comes to aftermarket accessory upgrades, kay CB napakarami talaga.
Tsaka marami na ka. Sobrang daming parts na pagpipilian. Pati mga branded accessories. Tsaka ever since nilabas yung unang-unang CB way back 2019 hanggang ngayon, wala pa siyang issue. Ganun katibay si Honda pag naglabas ng motor. Yan. Talagang bulletproof engine. Wala pa ako nabalitaan na siraan ng makina sa CB. Yung iba dyan, matataas na yung odo, pinang-service araw-araw. Talaga yan yung bike na 4 keeps na wala ka nang iisipin. Gamit ka lang gamit. Siyempre, pa-change oil mo rin naman. Yung cruise control pala na ito, ang weird. Kasi isa lang yung button. So, ngayon ko pa lang siya kinakalikot. So, activate pala. Press mo lang siya. Ilaw ng orange. Tapos, pag nakapili ka na ng speed mo, press mo ulit. Pagiging green. Ayan. Pag naging green na, activated na siya. Tapos, kung gusto mo siya i-disable, hold mo pala siya ng mga 5 seconds. So, isang button lang. Usually, may select, may reset, ganyan. Nag-preno ka, madi-disable siya. Pero, nakailaw pa rin siya, naka-standby pa rin. So, gusto mo talaga siya i-turn off. Hold mo ng matagal yung cruise control button. Ayun, mga 3 to 5 seconds. Pero ng motor, yung motor naman, check natin. Ayun, hanggang dito lang siya. Mabot dito sa dulo ng upuan yung putek, tsaka dito sa mudguard, pero sa'yo wala, malinis na malinis. Bag check, malinis din, wala, very good. As long as meron ditong tapalodo dyan. So yun na, panalo Trident 2025, sarap gamitin. So ito na naman tayo, bumalik tayo kay parang Uni Oil baka naman. Ito na malalaman natin ngayon ang gas consumption natin kay Trident. Kaya 95. So ito na, full tank ulit hanggang dulo. At ang nagamit natin ay 4.611 liters. Ang ating konsumo ay 108.2 divided by 4.611 liters. At ang konsumo natin 23.46 km per liter. Grabe, tipid. Solid, napakatipid. Panalo. Gulat ako. Nag-reply ka pa naman dun sa isang nag-comment kung ilan yung fuel consumption. Sabi mo 17. Grabe. Yung kasi walwalan yun. Yung talagang puro red line. Ito naman kasi, pag meron kang OBR, meron kang limiter, kaya mo makurot at mapagalitan. So ito yung real world na pag nag-chill ride ka lang. Siyempre ibang usapan yung walwalan. Pagka bakbakan, iba na yun. At lalo kung naka pipe, syempre mas hinahanap mo yung tunog, bomba ka ng bomba. Ito walang bomba kasi stock pipe.